Oktubre taong 2018, isang maalinsangang Miyerkules ng hapon sa dulo ng pampublikong sementeryo ng San Isidro. Mababa ang makapal at tila nagbabadiyang ulap, sinasala ang sikat ng araw na pilit sumisilip sa mga lumang puntot. 3 araw na ang nakalipas mula nang simulan ng lokal na pamahalaan ang pahuhukay para sa pagpapalawak ng sementeryo, isang proyektong matagal nang naantala. Ang paligid ay nababalot ng umugong na tunok ng isang malaking backhoe na walang patid na sumasalok sa makapal at basang lupa sa isang tiwangwang na lote sa pinakadulo ng libingan. Dahan-dahang hinila ni Mang Nilo, ang operator ng makina, ang makalawang na palansya. Subalit nang bumaon ang bakal ng ngipin ng backhoe sa lupa, isang kakaibang puwersa ang gumuhit paayat sa kanyang nga braso. Hindi ito tunong ng bato. Walang kumaskas na matigas na bagay. Sa halip, ito ay isang mabigat at tila malakit na pakatak na parabang may isang nakabaong lihim na ayaw magpabunot mula sa pagkakayakap ng lupa. Pinatay ni Mang Nilo ang makina. Biglang bumalot ang nakakabinging katahimikan sa buong sementeryo na tanging malamig na ihip ng hangin ang bumabasag. Kunot no siyang bumaba mula sa kanyang inuupuan, pinapagpag ang alikabok sa kanyang maong at lumapit sa malaking tipak ng lupang nahukay. Mula sa maitim at basang putik, kalahating nakalabas ang isang makapal at maruming itim na lona, ang uring ng plastik na ginagamit sa masakahan bilang trapal. Sa pagitan ng mapatong nitong nabubulok na lona, may isang maputing bagay na nakasilip. Nang dahan-dahang hawiin ni Mang Nilo ang putik gamit ang kanyang nanginginig na makamay na balot ng guwantes, nanigas ang buo niyang katawan. Hindi iyon bato. Ito ay isang pirasong buto, puting-puti, maliit at hugis ng isang tadyang ng tao. Agad na namutla si Mang Nilo, umatras ng ilang hakbang at halos mabitawan ang kanyang lumang cellphone habang nanginginig na nakdial sa pulisya. 20 minuto ang lumipas. Binasag ng matinis na sirena ang kapayapaan ng sementeryo. Mula sa unang patrol char, bumaba si Inspektor Ignacio. May bakas ng matinding pagod sa ilalim ng kanyang mga mata, dalang 20 taon sa serbisyo, ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling matalim na tila kayang tumagos sa kaluluwa. Mabilis siyang naglakad patawid sa mga nitso hanggang sa makarating sa tiwangwang na lote. Tahimik niyang tinitigan ang bulto ng itim na lona na nakabaon sa lupa. Ilang sandali pa ay dumating ang matauhan ng soko, balot sa kanilang puting uniforme, bitbit ang mga maliliit na brotsa at kagamitan. Sa paglubok ng araw, dahan-dahang lumitaw ang buong larawan ng nakagigimbal na katotohanan. Isang buong kalansay ng tao ang nakapalob sa loob ng trapal. Base sa sukat ng ngabuto, ito ay pagmamayari ng isang bata, marahil nasa 12 hanggang 14 na taong gulang. Nang dahan-dahang suriin ng pinunong no soko ang bungo, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang malabi. Inspektor, tingnan mo ito. Lumuhod si Ignacio sa maputik na lupa. Sa likurang bahagingang maliit na bungo, may isang malinaw at bilok na butas, tila na yupi palob. Ayon sa panimulang pagsusuri, natamo ang pinsalang ito mula sa isang matinding hampas ng isang mabigat at bilugan na bagay, paliwanag ng opisyal ng soko habang tinatapatan ng flashlight ang bungo. Kung titignan ang tindi ng pakabulok at ang kondisyon ng lupa, mahigit 20 taon na itong nakabaon dito. Tumayo si Ignacio, nakatinggala sa nakdidilim na kalangitan. Isang batang babae. Pinukpok sa ulo at ibinaon sa malamig na lupang ito ng higit sa 2 dekada, walang pangalan, walang nakakaalala. Biglang sumagi sa isipan ni Ignacio ang kanyang sariling anak na babae, 14 na taong gulang din na laging naghihintay sa kanyang pag-uwi. Ang sukat ng kalansay sa ibaba ay halos kasing laki ng kanyang anak. Isang matinding kirot ang gumapang sa kanyang dibdib. Bumalik si Ignacio sa presinto noong gabing iyon at hinarap ang patong-patong na alikabok sa silid-imbakan ng ngalumang kaso.
Gamit ang pambihirang detalye ng edad at taon kung kailan pinaniniwala ang ibinaon ang bata, binulatlat niya ang mga nakatabing rekord mula pa noong taong 1993. Sa ilalim ng tumpo ng mga dilaw na papel, natakpuan niya ang isang lumang folder. Sa unang pahina nito ay nakaipit ang isang kupas na itim at puting litrato ng isang batang babaeng nakasuot ng uniforme sa eskwela. Maikli ang kanyang buhok at ang kanyang malalaking mata ay nakatitik ng diretso sa lente ng kamera. Tila may pilit na nais iparating. Pangalan, Cielo Macharaeg. Edad, 13 taong gulang. Nawawala mula pa noong Setyembre 13, 1993. Habang binabasa ni Ignacio ang pahina, naramdaman niya ang malamig na panginginig ng kanyang makamay. Si Cielo ay hindi pangkaraniwang bata. Nakatala sa lumang manifesto ng paralan na siya ay may IQ na 249. Isang henyo sa sipnayan o matematika. Isang batang kayang lutasin ang mga pinakamasalimuot na numero na tila naglalaro lamang. Ngunit ang batang ito na may pambihirang talino ay tinuldukan lamang ng pulisya noon bilang isang ordinaryong kaso ng paglayas. Tiniklop ang kaso sa loob lamang ng 3 buwan. Wala ni isang nahanap, wala ni isang nagtanong. Ngunit kinailangan ni Ignacio ng matibay na patunay. Kinailangan niya ng DNA. Kinabukasan, hinanap niya ang mga naiwang kapamilya ni Cielo. Napag-alaman niyang ang tunay na ama nitong si Mang Mateo ay pumanaw na 3 taon na ang nakararaan at ang kanyang mga abo ay nakalaga sa isang kolumbaryong hindi kalayuan sa bayan. Humingi si Ignacio ng court order upang kumuha ng sample mula sa mga labi ng ama. 2 kalansay na lamang ang magharap sa malamig na mesa ng morgue. Isang amang namatay sa matinding kalungkutan at isang anak na pinagkaitan ng kinabukasan. Habang hinihintay ang resulta, muling binasa ni Ignacio ang lumang blotter report mula sa araw na idineklarang nawawala si Cielo. Ayon sa record, nakpunta sa istasyon ang umiyak na si Mang Mateo, ngunit ang asawa nitong si Aling Susan, ang madrasta ni Cielo, ang siyang sumagot sa mga pulis. Sinabi ni Aling Susan na pinagalitan niya raw si Cielo noong gabi bago ito nawala dahil bumaksak ang marka nito sa eskwela. Nagtampo raw ang bata, nag-impake, at tuluyang naglayas sa madaling araw. Kinuha ni Ignacio ang record mula sa guro ni Cielo na nakalakip din sa folder. Biglang napatayo si Ignacio nang mabasa ang salaysay ng guro. Imposibleng bumaksak si Cielo. Mula unang baitang hanggang high school, hindi siya natanggal bilang number 1 sa buong probinsya. Siya ay henyo. Walang dahilan para pagalitan siya sa marka. Kumunot ang noni Ignacio. Kung naksinungaling ang madrasta tungkol sa marka, ano pa ang kasinungalingang itinago nito? At bakit? Basta tala ng isang kapitbahay na nakasulat sa pinakagilid ng papel, ay nakita si Aling Susan noong madaling araw ng Setyembre 13, 1993, na humihila ng isang mabigat na kariton palabas ng kanilang likod bahay sa gitna ng matinding dilim. Habang tinititigan ni Ignacio ang mukha ni Cielo sa lumang litrato, isang tawag ang pumasok mula sa laboratorio na tuluyang nakpatayo sa kanyang balahibo. Dumating na ang resulta ng DNA, ngunit may isang natuklasan ang soko na mas nakapangingilabot. Ang bilog na butas sa bungo ni Cielo ay eksaktong kasing sukat ng isang partikular na kagamitan sa pagluluto na karaniwang makikita sa kusina ng bawat tahanan. Bakit kakailanganin ng isang madrasta na gumamit ng pandigdik ng karne sa madaling araw na nawala ang kanyang hanyong anak na tirahan? At ano ang sikretong nakabaon sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang lumang bakuran na hanggang sa huling hininga ni Mang Mateo ay ipinagbawal niyang ipaputol sa sinuman? Binaktas ni Inspector Ignacio ang maalikabok at bakubakong kalsada patungo sa lumang tahanan ng mga Macharaeg sa San Isidro. Ang sikat ng araw ay tila walang pakialam sa bigat ng daladalang katotohanan ng opisyal. Sa kanyang tabi, sa ibabaw ng upuan ng pasahero, ay ang kopya ng autopsy report na naglalaman ng karumal-dumal na sinapit ni Cielo.
Ang bawat pahina nito ay tila sumisigaong katarungan para sa isang batang 25 taong ibinaon sa limot. Nang marating niya ang tapat ng bahay, bumungad sa kanya ang isang kinakalawang na tarangkahan na nababalot na namga gumagapang na baging at damong ligaw. Matagal nang walang nakatira rito. Mula nang pumanaw si Mang Mateo at lisanin ni Aling Susan ang lugar kasama ang nakababatang kapatid ni Cielo sa labas na si Elisa, ang bahay na ito ay naging mistulang puntot ng ngaalaalang hindi kailanman naging masaya. Dahan-dahang itinulak ni Ignacio ang bakal na pinto. Umalingaw-ngaw ang nakapangingilabot na paglangit nito. Binabasak ang nakabibinging katahimikan ng paligid. Ang bakuran ay puno ng mga tuyong dahon, ngunit sa gitna ng lahat ng kapabayaan, nakatayo ang isang matandang puno ng mangga. Ang sanga nito ay tila magtuyot na daliring nakaturo sa kalangitan, wari nagmamakaawa. Ito ang punong pilit ipinagtanggol ni Mang Mateo hanggang sa kanyang huling hininga. Ayon sa mga ulat, kahit nung ibinenta na ang lupa sa bangko, lumuhod ang matanda at nagmakaawang huwag galawin ang puno ng mangga. Ano ang nalalaman ng ama o baka naman? Ito lamang ang natitirang alaala ng kanyang anak na minsan niyang tinuruan kung paano magtanim. Bago simulan ang pahuhukay sa ilalim ng puno, minabuti ni Ignacio na hanapin ang taong huling nakasalamuha ni Cielo bago ito naglaho na parang bula. Tinahak niya ang daan patungo sa kabayanan at hinanap si Ginang Bautista, ang dating guro ni Cielo sa matematika na ngayon ay nagpapatakbo na lamang ng isang maliit na sari-sari store sa gilid ng palengke. Nang magpakilala si Ignacio at banggitin ang pangalang Cielo Macharaig, biglang nabitawan ng matandang guro ang hawak nitong baso ng tubig. Nabasag ito sa sahig, ngunit hindi inalintanan ng ginang ang mangga bubok. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at unti-unting namuo ang mga luha na 25 taon niyang pinigil. Pumasok sila sa loob ng maliit na tindahan. Nanginginig ang makamay ni Ginang Bautista habang nagtitimpla ng kape para sa panauhin. 25 taon. Inspector, basak ang boses ng matanda habang umupo sa tapat ni Ignacio. 25 taon kong hinintay na may kumatok sa pintuan ko para itanong ang tungkol sa batang iyon. Alam ko, mula pa noong unang araw, alam kong hindi siya naglayas, ang batang iyon, si Cielo. Ang manumero ang kanyang naging kanlungan dahil ang sarili niyang bahay ay isang impyerno. Kumuhang maliit na kuwaderno si Ignacio at tahimik na naghintay sa susunod na sasabihin guro. Si Cielo ay hindi lang matalino, inspektor. Siya ay isang henyo na bihira mong makita sa buong buhay mo, pagpapatuloy ni Ginang Bautista habang nakatingin sa kawalan, inaalala ang mukha ng kanyang paboritong estudyante. Kapag reses, habang ang ibang mga bata ay nagtatakbuhan at naglalaro sa labas, si Cielo ay naiwan sa loob ng silid-aralan. Puno nga ang formula ang kanyang kwaderno. Mga formulang pangkolehiyo na hindi ko maintindihan kung saan niya natutunan. Nang tanungin ko siya kung bakit ayaw niyang makipaglaro, ngumiti lang siya ng bahagya at sinabing, "Ma'am, ang nga numero po kasi hindi nagsisinungaling. Ang isa dagdagan ng isa, lagi pong dalawa. Hindi po katulad ng matao." Isang matinding kirot ang naramdaman ni Ignacio sa kanyang dibdib. Para sa isang 13 taong gulang na bata, napakalalim at napakalungkot ng ganong pananaw sa buhay. Sinabi ngang kanyang madrasta na si Aling Susan na pinagalitan niya si Cielo dahil bumaksak ang marka nito, maingat na tanong ni Ignacio. Isang mapait at galit na tawa ang pinakawalan ng guro. Kasinungalingan, isang malaking kasinungalingan. Kailanman ay hindi nakakuha ng mababang marka si Cielo. Ang totoo, pinapatay ni Susan ang kaluluwa ng batang iyon ng unti-unti. Tuwing may patimpalak sa matematika sa buong probinsya, si Cielo ang pinapasagot ni Susan, ngunit hindi pangalan ni Cielo ang nakasulat sa papel. Kumunot ang no ni Ignacio, pilit inaanalisa ang ibig sabihin ng guro. Paanong mangyayari iyon?
Tumulo ang luha sa mga kulubot na pisngi ni Ginang Bautista bago pumasok sa bulwagan ng paliksahan mismong sa labas ng pintuan. Marahas na hinahablot ni Susan ang name-tag sa dibdib ni Cielo. Pinapalitan niya ito ngang pangalan ni Elisa, ang tunay niyang anak. Nakita ko iyon, Inspector. Nakita ko kung paano tahimik na lumuha si Cielo habang kinakabitan ng ibang pangalan. Ngunit nang ibigay na ang test paper, pinunasan niya ang kanyang ngaluha at walang imik na sinagot ang lahat ng pinakamahirap na katanungan. Dahil para kay Cielo, samga sandaling hawak niya ang lapis at nako-compute, doon lamang siya nagiging malaya. Ang parangal, ang gintong medalya, ang pakilala sa pahayagan. Lahat iyon ay inangkin ni Elisa dahil sa kasakiman ng kanyang ina. Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Ignacio. Unti-unting lumilinaw ang motibo. Isang inang handang gawin ang lahat upang iangat ang sariling anak kahit paapakan at burahin ang pagkatao ng isang henyong ulila sa tunay na ina. May isa pa akong hindi malimutan, dagdag ng guro na nagpabago sa timplang ng hangin sa loop ng silid. Isang buwan bago nawala si Cielo, nilapitan niya ako sa faculty room. Namumutla siya at patingin-tingin sa paligid na parang may takot na sumusunod sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko, Inspector. Napakalamig ng kanyang kamay. Sabi niya, "Ma'am, kapag po bigla akong nawala at hindi na pumasok, parang awan niyo na po, ipahukay ninyo ang ilalim ng punong mangga sa aming bakuran." Parang may malamig na yelo na dumampi sa bato ni Ignacio. Ang punong mangga. Ang eksaktong puno kung saan umiyak at lumuhod ang matandang si Mang Mateo. Alam bang bata ang sasapitin niya, o may itinago siya run na magpapatunay sa kalupitan ng kanyang madrasta. Hindi na nagsayang ngang oras si Ignacio. Matapos magpasalamat sa guro, agad siyang kumuha ng search warrant at nagpatawag ng pangkat ng Soko upang magsagawa ng formal na pahuhukay sa bakuran ng Mangga Macharaeg. Pagsapit ng hapon, muling napuno ng nga pulis ang lumang tahanan. Ang matandang puno nga ay tila nakatitik sa kanila, pilit itinatago ang mga lihim na ilang dekadang nanahimik sa mga ugat nito. Walang imik ang lahat habang patuloy ang paghampas ng mga asarol at pala sa matigas na lupa. 10, 20, 30 sentimetro ang lalim. Pawis na ang mga tauhan ng Soko nang biglang may tumunok na matigas na bagay mula sa ilalim. Isang kaluskos ng bakal na tumama sa lata. "Inspector, may nakuha kami," sigaw ng isang investigador. Lumapit si Ignacio, mabilis ang pintik ng kanyang puso. Mula sa hukay, inilabas nila ang isang kinakalawang na kahon ng biswit na nakabalot sa ilang patong ng makapal at lumang plastic bag. Ginamitan ito ng matinding pag-iingat upang hindi madurok ang anumang nasa loob. Nang dahan-dahang buksan ang kahon sa ibabaw ng isang malinis na mesa, bumungat ang isang lumang kuwaderno. Kupas na ang kulay ng asul nitong pabalat at ang mga pahina ay nanilaw na sa paglipas ng panahon. Ngunit malinaw pa rin ang nakasulat sa unang pahina gamit ang itim na tinta ng ballpen na isinulat ng isang bata. Ang maklihim na hindi kayang patawarin ng numero ni Cielo Macharaeg. Nanginginig ang mga daliri ni Ignacio nang buklatin niya ang mga pahina. Bawat araw ay nakatala, bawat sakit ay nakadokumento. Ang mga pahina ay puno ng mansa ng natuyong luha. Setyembre 5, 1993. Nanalo na naman ako, pero ang pangalan ni Elisa ang tinawag sa entablado. Nakangiti si Mama Susan habang isinusuot ang medalya kay Elisa. Si Papa ay nakayuko lang sa sulok, hindi makatingin sa akin. Sanay na ako, pero masakit pa rin pala. Setyembre 9, 1993, may dumating na matao mula sa Maynila, taga-telebisyon daw sila. Gusto nilang kapanayamin ang batang henyo mula sa probinsya para sa isang sikat na programa sa buong bansa.
Gusto nilang kunan ng video si Elisa habang nakso-solve ng mahihirap na problema sa math. Narinig kong nakpapanik si Mama Susan. Alam niyang hindi kaya ni Elisa, alam niyang mabubuko ang lahat ng kasinungalingan nila kapag humarap na sa kamera ang kapatid ko. Pumikit ng mariin si Ignacio, ang dokumentaryo, isang pambansang telebisyon ang magbubulgar na ang kinikilalang henyo ay isang huwad. Ito ang matinding motibo. Upang maprotektahan ang reputasyon at kasinungalingan, kailangang gumawa ni Susan ng paraan bago pa man dumating ang araw ng interview. At ang araw na nakatakda, ang pagbisita ng TV crew ay Setyembre 14, isang araw pagkatapos ideklarang nawawala si Cielo. Binuklat ni Ignacio ang pinakahuling pahina ng tala-arawan. Setyembre 12, 1993. Ang gabi bago siya mawala. Ang sulat kamay ni Cielo rito ay magulo, nakmamadali, at tila punong-punong matinding takot. Setyembre 12, 1993, 11:45 ni gabi. Hindi ako makatulog. Rinig na rinig ko ang pag-usap nila sa kusina. Umiiyak si Mama Susan. Sabi niya kay Sir Roman, ang tutor namin, kailangan na nilang tapusin ang problema ngayong gabi bago dumating ang natagamay nila bukas. Tumanggi si Sir Roman, sabi niya hindi niya kayang gawin, pero may ipinakita si Mama Susan sa kanya na nagpatahimik sa kanya. Natatakot ako, naririnig ko ang mga yabak nila papunta sa kwarto ko. Hawak ni Mama ang mabigat na pandigdig ng karne. Kung may makabasa man nito, naputol ang hininga ni Ignacio nang mabasa ang huling pangungusap sa pahina. Nakasulat ito sa malaking titik, wari isinigaw gamit ang tinta bago tuluyang binawian ng pagkakataong mabuhay ang bata. Hindi lang si Mama Susan ang papasok sa kwarto ko. May iba pa siyang kasama at kilalang-kilala ko ang boses niya. Hindi lang si Mama Susan ang papasok sa kwarto ko. May iba pa siyang kasama at kilalang-kilala ko ang boses niya. Siya si Elisa. Umiyak siya at nagmamakaawa kay Mama na huwag ituloy. Pero sinigawan siya ni Mama na manahimik kung ayaw niyang matulad sa akin. Bumaksak ang likod ni Inspector Ignacio sa sandalan ng kanyang lumang silya. Ang malamig na hangin mula sa umikot na bentilador sa kisame ay tila yelo na dumadampi sa kanyang batok. Napapikit siya ng mariin. Ang huling nga salita ng isang 13 taong gulang na batang babae bago tuluyang pinatay ng sariling madrasta. Isang batang tanggap na ang kanyang malagim na sasapitin, ngunit higit na naalala para sa kanyang nakababatang kapatid na pinilit maging saksi sa isang karumal-dumal na krimen. Inilagay ni Ignacio ang lumang kuwaderno sa loop ng isang malinis na plastik ng ebidensya habang pinakmamasdan niya ang kupas na asul nitong pabalat. Isang nag-apoy na galit ang namuo sa kanyang dibdib. Pilit inagaw ni Susan ang kinabukasan ni Cielo para ibigay sa sariling anak na si Elisa, habang ang matandang si Mang Mateo ay pinaniwalang naglayas ang anak nito hanggang sa siya ay tuluyang mamatay sa matinding kalungkutan. Isang perpektong kasinungalingan na binuo mula sa dugo at kasakiman. Pagsapit ng umaga, walang inaksayang oras si Ignacio. Kasama ang kanyang pinakakatiwala ang katuwang na si Oficial Mendoza, hinalungkat nila ang mga kasalukuyang rekord upang matunton ang kinaroronan ni Elisa Macharaeg. Ang henyong nakuwi umano ng napakaraming gintong medalya sa matematika mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Sa kabilang banda ng inaasahan, hindi naging mahirap hanapin si Elisa. Ngunit ang katotohanan ng kanyang buhay ngayon ay isang malaking kabalintuna. Hindi siya naging isang tanyak na inhinyero, hindi naging siyentipiko, at lalong hindi naging matagumpay na propesyonal. Natakpuan nila ang pangalan ni Elisa bilang isang ordinaryong kawani na nakayos ng mga resibo at dokumento sa isang maliit at maalikabok na pagawaan ng sapatos sa gilid ng Marikina. Nang marating nina Ignacio ang pagawaan, tumambad sa kanila ang isang babaeng nasa late 30s,
payat, nakakuba ang likod habang naktatipe sa isang lumang computer. Ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na marka sa ilalim, tila isang taong hindi nakatikim ngang mahimbing na tulog sa loob ng napakahabang panahon. Nang magpakilala si Ignacio bilang alagad ng batas, biglang nabitawan ni Elisa ang hawak na balpen. Pumatak ito sa sahig na lumikha ng isang matulis na tunok. Ngunit mas kapansin-pansin ang matinding panginginig ng kanyang balikat. Dinala ni Ignacio si Elisa sa isang tahimik at bakanteng karinderya sa kanto. Umorder siya ng mainit na kape para sa giniginaw na babae. Walang sinayang na salita si Ignacio. Dahan-dahan niyang inilapag sa ibabaw ngang mesa ang kopyang lumang itim at puting litrato ni Cielo. At sa tabi nito, ang replika ng huling pahina ng Tala-arawan. Isang mahaba at naghihingalong higbi ang kumawala sa mga labi ni Elisa. Tinapan niya ang kanyang mukha gamit ang panginginih ng mga palad habang ang kanyang luha ay bumabagsak sa ibabaw ng makinis na mesa. Hindi na niya kinailangang basahin ang buong pahina. Ang makita pa lamang ang sulat, kamay ng kanyang ate ay sapat na upang gumuho ang pader na 25 taon niyang itinayo. 25 taon, Inspector, humihikbing wika ni Elisa, ang boses ay basag at punong pagdurusa. 25 taon, akong nabuhay sa impyerno. Sa tuwing nakapikit ako, nakikita ko ang mata ni Ate Cielo. Hindi siya galit. Wala akong nakikitang put sa kanyang mata. Nakatitik lang siya sa akin ng puno ng lungkot. At iyon ang mas masakit kaysa sa anumang parusa. Hinayaan ni Ignacio na bumuhos ang damdamin ni Elisa. Nang unti-unting kumalma ang babae, nagsimula siyang magtanong gamit ang malumanay ngunit matibay na boses. Nandun ka sa loob ng kwarto noong gabing iyon, Elisa. Narinig ka ni Cielo na umiyak at nagmamakaawa sa iyong ina. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Ibigay mo sa ate mo ang katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Huminga ng malalim si Elisa, tila hinihigop ang lahat ng natitirang tapang sa kanyang katawan. Ibinaba niya ang kanyang kamay at tumitik sa kape na unti-unting lumalamig. Hating gabi iyon, pagsisimula niya, ang paningin ay tila bumabalik sa nakaraan. Nagising ako dahil sa mga mabibigat na yabak ni Mama sa pasilyo. Sumunod ako sa kanya ng tahimik. Nakita ko siyang pumasok sa kwarto ni Ate Cielo. May hawak siyang mabigat na pandikdik ng karne na yari sa bato. Sinubukan kong sumigaw. Sinubukan kong hilahin ang laylayan ng damit niya. Nagmakaawa ako. Mama, huwag. Parang awa niyo na. Huwag si ate. Ngunit sinampal niya ako ng napakalakas. Bumagsak ako sa sahig. Tinuro niya ako gamit ang nanginginig na daliri at sinabing, ginagawa ko ito para sa iyo, kaya manahimik ka kung ayaw mong isunod kita. Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Ignacio sa kanyang kuwaderno. Walang kahit anong pahiwatik sa mukha ng inang si Susan ng pagsisisi, tanging malagim na determinasyon lamang. Wala akong nagawa. Inspektor, hagulgol ni Elisa. Kinukusot ang kanyang dibdib na wariye, naroon pa rin ang kirot ng gabing iyon. Naktago ako sa ilalim ng kumot sa sarili kong kwarto. Tinakpan ko ang aking matainga ngunit naririnig ko pa rin ang isang matinding kalabo. Isang kalabo lang. At pagkatapos noon, nakakabinging katahimikan. Nagpatuloy si Elisa habang tuloy-tuloy ang pagagos ng luha. Ikinuwento niya kung paano kinabukasan paggising niya ay nilamon ng masangsang at nakakapasong amoy ng pampaputi ang buong kabahayan. Natakpuan niya ang kanyang ina sa kusina, nakasuot ng makapal na guwantes. Parang baliw na kinukuskos ang sahig na gawa sa kahoy hanggang sa halos matuklap ang pintura nito. Ang kama ni Cielo ay malinis at maayos na parang hindi kailanman inupuan. At ang pandikdik na karne ay naglahong parang bula, hindi na muling nakita sa kanilang kusina magpakailanman. Nang tanungin niya ang kanyang ina kung nasaan si Cielo, binigyan lamang siya nito ng isang malamig at walang kaluluwang tingin. Naglayas ang ate mo, wala kang nakita, wala kang narinig.
Kung may magtanong, naglaya siya dahil pinagalitan ko sa mababang marka. Maliwanag, kaya ka tumigil sa pag-aaral ng matematika, mahinang sambit ni Ignacio. Naunawaan na ang malaking puwang sa pagkatao ni Elisa. Kaya pinili mong magtrabaho sa isang tahimik na lugar, malayo sa manumero. Tumango si Elisa ng marahan. Tuwing nakakakita akong ng numero, nakikita ko ang dugo ng ate ko, ang mga medalya, ang mga tropeo, lahat iyon ay sumusumpa sa akin. Pinasuno ko ang lahat ng iyon kay Mama noong umalis kami sa probinsya. Hindi ko kayang dalhin ang bigat ng isang buhay na ninakaw para lang maging perpekto ako sa paningin ng iba. Naging malinaw na ang buong larawan ng krimen, ngunit may isang bahagi paenge kuwento na kailangang gikabit ni Ignacio. Ang papel ng tutor na si Sir Roman. Ayon sa talaan, biglang nakimpake at lumuwas pa Maynila si Sir Roman noong Setyembre 15, 2 araw matapos mawala si Cielo. Hindi na siya kailanman bumalik sa San Isidro. Elisa, paktawak pansin ni Ignacio, nakatitik ng diretso sa mga mata ng babae. Binanggit ni Cielo sa kanyang tala-arawan na narinig niyang kausap ng iyong ina si Sir Roman sa telepono nung gabi bago ang krimen. Nakbanta ang iyong ina kay Sir Roman. Alam mo ba kung bakit nakmadaling tumakas ang tutor ninyo? Isang kakaibang kabaang dumaan sa mukha ni Elisa. Lumingalinga siya sa paligid ng karinderya na tila may nagmamasid sa kanila kahit silang dalawa lamang ang naroon sa mga oras na iyon. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha kay Ignacio. Ang boses ay naging isang mahinang bulong na balot ng takot. Narinig ko ang buong pag-usap nila noong gabing iyon, Inspector. Inangat ko ng dahan-dahan ang extension line sa sala, nanginginig na paliwanag ni Elisa. Tinawagan ni Mama si Sir Roman dahil napansin na ni Sir Roman ang gapeklat at pasa ni Ate Cielo sa mga braso nito. Naisip ni Sir Roman na i-report si Mama sa mga autoridad at sa paaralan. Kumunot ang ni Ignacio, isang tutor na nagtangkang maging tagapagligtas, ngunit nawi sa pagiging duwag dahil sa matinding blackmail. Sinabihan ni Mama si Sir Roman na kapag hindi siya lumayas ng probinsya kinabukasan din, babaliktarin niya ang sitwasyon. Patuloy ni Elisa. Bawat salita ay bumabaon sa isipan ng investigador. Sinabi ni Mama na pupunta siya sa pulisya at isisigaw sa buong bayan na si Sir Roman ang nanamantala at bumubakbog kay Ate Cielo. Noong dekada 90, ang salitang isang ina ay mas paniniwalaan kaysa sa isang dayong guro. Natakot si Sir Roman sa masisirang reputasyon. Tumakas siya. At dahil doon, nawala ang nag-iisang taong sana ay magliligtas kay Ate Cielo noong gabing iyon. Matinding panggigigil ang naramdaman ni Ignacio. Isang perpektong pagkakataon ng pang-aabuso. Inalis ng ina ang lahat ng posibleng balakid upang walang makapigil sa maitim niyang plano. Ngayon ay buo na ang salaysay. May saksi na si Ignacio na magtuturo sa pamamaslang at sa motibong madrasta. Ngunit bago pa man makapagpasalamat si Ignacio at maghandang umalis para isampa ang formal na kaso laban kay Susan, biglang hinawakan ni Elisa ang kanyang pulso. Mahigpit at malamig ang kanyang hawak. May bahid no desperasyon sa kanyang mga mata na nagpatihil kay Ignacio sa kanyang kinatatayuan. Inspector, may isa pa po akong hindi sinasabi, mabilis at nanginginig na bulong ni Elisa. Tumingin siya sa kanyang lumang bag at dahan-dahang may kinuhang isang maliit at kupas na pitaka. Mula sa loob nito, hinugot niya ang isang napakaliit na pirasong ng papel. Lukot na nilaw na sa kalumaan at may bahid ng natuyong itim na mansa na sa mata ng isang bihasang pulis ay malinaw na natuyong dugo. Bago tuluyang ilabas ni Mama ang katawan ni Ate nung madaling araw na iyon, may kinapkap siya sa bulsa ng uniforme ni Ate. Isang piraso ng papel, pag-alala ni Elisa, tuloy-tuloy ang pagpata ng luha. Akala ni Mama na itapon niya ito sa nagbabagang apoy sa kalan, ngunit tumalsik ito sa gilid. Kinuha ko ito ng palihim pagkatapos niyang lumabas.
Tinago ko ito ng 25 taon. Akala ko noong una, isa lamang itong ordinaryong math equation na paboritong lutasin ni ate. Inilapak ni Elisa ang lukot na papel sa ibabaw ng mesa, eksakto sa tabi ng litrato ni Cielo. Pero nang tumanda ako at natutong mag-isip ng malalim, nanginginig ang boses ni Elisa habang nakaturo sa papel. Napagtanto kong hindi iyon basta numero. Hindi lang ang patimpalak o ang matataas na marka ang tunay na dahilan kung bakit kailangang patahimikin ni Mama si ate noong gabi mismong iyon. May natuklasan si Ate Cielo, isang sikretong nakatago sa manumerong ito. Isang sikreto na kapak na bunyag, sisira hindi lang kay Mama kundi sa isang taong kilalang-kilala ng buong bayan. Tinitigan ni Inspector Ignacio ang kapirasong papel na inilapat ni Elisa sa ibabaw ng mesa. Ang magilid nito ay punit-punit na at nanilaw sa paglipas ng 25 taon. Sa gitna ng papel, pilit na inaninag ni Ignacio ang mga kumupas na tinta ng asul, na ballpen na pumatong sa malaking mansa ng natuyong dugo. Sa unang tingin, Diyosa lamang itong masalimuot na formula sa algebra, isang mahabang linya ng mga numero, letrang X at Y at mga mathematical symbols na walang kahulugan sa isang ordinaryong tao. Ngunit para kay Cielo, ang henyong biniyayaan ng pambihirang isipan, walang numerong inilalagay sa papel ng walang malalim na dahilan. Dahan-dahang itinuro ni Elisa ang mga numero gamit ang kanyang nanginginig na hintuturo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pait habang inaalala ang katalinuhan ng kanyang pinaslang na kapatid. Hindi po yan simpleng matekwasyon. Inspektor, panimula ni Elisa, ang boss ay halo sisong pao na bulong. Nung magabata pa kami, paboritong laro ni Ate Cielo ang cryptography. Gumagawa siya ng galihim na mensahe gamit ang mga numero. Kung mapapansin ninyo ang macho efficients, ang manumerong nakadikit sa maletra, hindi sila sumusunod sa tamang patakaran ng calculus o algebra. Sila ay mga petsa. Kumunot ang ni Ignacio, inilapit ang mukha sa papel upang suriin ng mabuti. Tingnan ninyo ito, patuloy ni Elisa. Siyam, 13, 93, Setyembre 13, 1993, ang araw na idineklara siyang nawawala. At sa ibaba nito, may mga numerong umuulit. 8, 15, Agosto 15, 7, 20, Hulyo 20. Bawat patsang ito ay may katumbas na halaga ng pera. Malalaking halaga. Naramdaman ni Ignacio ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang listahan ng transaksyon, isang patunay ng pagnanakahu, isang linggo bago siya patayin, narinig kong nak-away sila ni Mama sa kusina, pagkukuwento ni Elisa habang pinipigilan ang panibagong pagagos ng luha. Matapang na hinarap ni Ate Cielo si Mama. Sinabi niya na alam niya kung saan unti-unting nauubos ang pondo ng negosyo ni Papa at ang mas malala. Alam niya kung sino ang madalas pumunta sa bahay tuwing bumibiyahe si Papa pa Maynila para bumili ng magakagamitan. Nag-iba ang timplang ng hangin sa loop ng karinderya. Unti-unting lumilinaw kay Ignacio na ang pagpatay kay Cielo ay hindi lamang dahil sa isang patimpalak sa matematika o sa pekeng karangalan. Ito ay isang desperadong hakbang upang pagtakpan ang isang malaking iskandalo at pagnanakaw. Sino ang lalaking iyon? Seryoso at mabigat na tanong ni Ignacio. Nakatitig ng diretso sa mga mata ni Elisa. Uminga ng malalim si Elisa. Kinuha niya ang papel at binaliktad ito. Sa likod ng mga ekwasyon, may isang mali na matrix, isang kahon ng mga numero. Kung papalitan ninyo ang manumerong ito ng mga letra base sa alpabeto, Inspektor, may isang pangalang lalabas. Ito ang pangalan ng lalaking kasabwat ni Mama. Ang lalaking nakturo kay Mama kung paano itago ang bangkay ni Ate.
Ang lalaking sumiguro na walang sinuman ang maghahanap kay Cielo hanggang sa mabaon na lamang ang kaso sa limot. Kinuha ni Ignacio ang kanyang sariling kwaderno at mabilis na isinulat ang mga numero mula sa matrix. 1, 18, 20, 21, 18, 15, Arturo. 22, 5, 18, 7, 18, Vergara. Arturo Vergara. Bumaksak ang panga ni Ignacio. Nanigas ang buo niyang katawan na tila tinamaan ng matinding kidlat. Ang bolpen na hawak niya ay dumulas-mula sa kanyang nga daliri at lumikha ng matalim na ingay sa pagbagsak nito sa mesa. Hindi siya makahinga. Ang pangalang nabuo sa kanyang papel ay hindi lamang basta pangalan ng isang ordinaryong tao sa bayan ng San Isidro. Si Arturo Vergara ay ang dating hepeng pulisya noong taong 1993. Siya ang hepeng nag-utos na isara ang kaso ni Cielo pagkalipas lamang ng 3 buwan. At higit sa lahat, si General Arturo Vergara ang mismong taong nagpasok kay Ignacio sa serbisyo, ang kanyang naging mentor at ang ninong ng kanyang nag-iisang anak na babae. Kaya pala, bulong ni Ignacio sa kanyang sarili. Ang isip ay naglalakbay pabalik sa mapahina ng lumang blotter report. Kaya pala hindi inimbestigahan ang kapitbahay na nakakita sa kariton. Kaya pala binalewala ang salaysay ng guro. Kaya pala hindi nila hinanap si Sir Roman, hindi dahil tamat ang mga pulis nun, kundi dahil ang mismong namumuno sa kanila ang nagprotekta sa mamamatay tao. Isang matinding pagkakanulo ang gumuhit sa dibdib ng investigador. Ang sistemang pinanumpaan niyang paglingkuran ay ang mismong sistemang ginamit upang ibaon sa putik ang kinabukasan ng isang inosenteng bata. Si Susan ang pumalo sa ulo ni Cielo, ngunit si Vergara ang nagbaon sa kanya sa limot. Matapos ang mabigat na pag-usap, inihatid ni Ignacio si Elisa pabalik sa paggawaan ng sapatos. Nangako siyang babalikan ito kapag naihanda na ang lahat ng mga sinumpaang salaysay. Habang nagmamaneho pabalik sa presinto, hindi maalis ni Ignacio ang kanyang paningin sa daan, ngunit ang kanyang isip ay binabagyong takot at galit. Haharapin niya ang isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa probinsya. Isang retiradong general na may koneksyon sa matata na opisyal, miga politiko at miga sindikato. Pagdating sa presinto, dumiretso si Ignacio sa archive room. Kinuha niya ang orihinal na file ni Cielo. Tinitigan niya ang huling pahinang dokumento ang opisyal na kautusan na itigil ang paghahanap. Sa ibaba nito ay ang malaki at mapagmataas na pirma ni Arturo Vergara. Inipit ni Ignacio ang litrato ni Cielo at ang lukot na papel sa loob ng kanyang jacket. Walang ibang makakaalam nito. Wala siyang ibang mapagkakatiwalaan sa loob ng presinto dahil alam niyang hanggang ngayon ay may magalamay pa rin ang retiradong general sa loob ng organisasyon. Kailangan niyang kumilos ng mag-isa bago pa may makatunok na nalalapit na siya sa katotohanan. Kinabukasan ng hapon, tinahat ni Ignacio ang malawak at sementadong kalsada patungo sa isang eksklusibong subdivision sa kabilang bayan. Dito nakatayo ang malaki at marangyang mansyon ni General Arturo Vergara. Habang pinagmamasdan ni Ignacio ang matataas na pader at magagarang sasakyan sa garahe, hindi niya maiwasang ikumpara ito sa malamig, madilim at basang hukay kung saan itinapon ang labi ni Cielo. Ang yaman ng lalaking ito ay pinundar mula sa dugo at pananahimik. Pinagbuksan siya ng magagwardiya ng makilala ang kanyang mukha. Nadatnan niya si Vergara sa malawak na hardin sa likod ng bahay. Ang matanda na nasa 70 taong gulang na ngunit nananatiling matikas at matipuno ay tahimik na nagpuputol ng matuyong dahon ng kanyang mamamahaling bonsai. Nakasuot ito ngang puting polo shirt na malinis, walang bahit ng anumang dumi. Ignacio, anak, masiglang bati ni Vergara nang makita ang investigador.
Ibinaba nito ang gunting at naglakad palapit upang tapikin ng mahigpit ang balikat ni Ignacio. Napadalaw ka. Anong atin? May problema ba sa presinto? Pilit na kinontrol ni Ignacio ang panginginig ng kanyang panga. Tumingin siya ng diretso sa mata ng matanda. Mamatang nagpanggap na puno ng karunungan, ngunit nagtatago ng isang napakadilim na sikreto. May nakita po kaming mabuto sa sementeryo ng San Isidro, Ninong. Kalmadong panimula ni Ignacio, maingat na pinipili ang bawat salita. Isang batang babae, 13 taong gulang. Pinatay sa pamamagitan na pakpukpok sa likod ng ulo. Base sa DNA, siya si Cielo Macharaeg, ang batang nawala noong taong 1993. Ang kasong kayo mismo ang nagpasara, bahagyang natigilan si Vergara. Isang malamig na hangin ang umihip sa hardin, pinapagpag ang madahon ng bonsai. Nawala ang ngiti sa magalabi ni General, ngunit mabilis din itong napalitan ni gisang mapaglaro at seryosong ekspresyon. Naglakat ito patungo sa isang maliit na mesa na gawa sa marmol at marahang umupo. Ang kasongang pamilya Macharaeg, mahinang sambit ni Vergara habang nagsasalin ng tsaa sa isang porselanang tasa. Nakakalungkot na balita, trahedya. Ngunit 25 taon na ang nakalipas. Ignacio, wala na tayong magagawa para sa batang iyon. Nakremate na ba ang mabuto? Hayaan mo na siyang manahimik. Hindi siya naglayas. Ninong, patuloy ni Ignacio, humakbang palapit sa mesa. Pinatay siya ng madrasta niyang si Susan at may nakturo kay Susan kung paano itago ang ebidensya. May naglinis ng pangalan niya sa presinto. Tumigil si Vergara sa paghahalo ng kanyang saa. Dahan-dahan nitong iniangat ang kanyang paningin at tumitik kay Ignacio. Ang dating maamo at palakaibigang mukha ng general ay napalitan ng isang malamig at nakapangingilabot na anyo ang mukha ng isang tunay na mamamatay tao. Napakagaling mo talagang investigador, Ignacio, malamig na papuri ni Vergara. Kaya ikaw ang paborito ko. Matalas ka, hindi ka tumitihil. Prominsan, ang pagiging masyadong matalas ay nakakasugat sa sarili. Kinuha ni Ignacio ang lukot na papel mula sa kanyang jacket at inilapag ito sa ibabaw ng marmol na mesa sa mismong harapan ni Vergara. Ito ang huling hawak ni Cielo bago siya namatay. Isang code. Nakasulat dito ang pangalan ninyo, General, at ang lahat ng perang ninakaw ninyo kasama si Susan. Tiningnan lamang ng General ang papel. Hindi niya ito hinawakan. Isang maliit at mapanguyam na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Sumandal siya sa kanyang silya at pinakrus ang kanyang daliri. Alam mo, Ignacio, nagiba na ang panahon ngayon. Walang maniniwala sa isang kapirasong papel na puno ng numero na isinulat ng isang patay na bata. Sino ang maniniwala sa iyo? Ang korte, ang mapulitikong kaibigan ko, o ang general na buong rehiyon na kumpadre ko? Walang balak umatras si Ignacio. Hawak ko ang testimonya ni Elisa at hahanapin ko si Susan. Sa oras na magsalita si Susan, tapos na ang malinis ninyong pangalan. Biglang tumayo si Vergara. Lumapit ito kay Ignacio hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mamukha. Ang amoy ng mamahaling pabango ng general ay tila nakakasakal na usok. Napakatapang mo, bulong ni Vergara. Ang boses ay tila ahas na gumagapang sa damuhan, pero napakabata mo pa para maunawaan kung paano gumagana ang mundo. Nga pala, Ignacio, kumusta na ang inaanak kong si Maria? 14 na taong gulang na siya ngayon, hindi ba? Kasing edad lang ng batang hinukay ninyo sa sementeryo. Napakaganda ng anak mo. Sayang naman kung bigla siyang mavavala sa danpauwihaling eskwela. Ang bawat ugat salig ni Inspector Ignacio ay tila puputok sa matinding galit habang nakmamaneho palayo sa naglalakihang gate ng mansyon ni General Vergara. Ang malamig na pagbabanta ng matanda ay patuloy na umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang sasakyan, pilit na sumusuot sa kanyang isipan na parang isang makamandag na ahas.
Kasing edad lang ang batang hinukay ninyo, sayang naman kung bigla siyang mawawala sa daan pawi. Nanginginig ang mga kamay ni Ignacio na nakakapit sa manibela. Hinablot niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng dashboard at mabilis na idinial ang numero ng kanilang bahay. 2 ring pa lamang ay may sumagot na. Hello pa. Ang mamo at inosenteng boses ni Maria ang bumungad sa kabilang linya. Napapikit si Ignacio, isang mabigat na buntong hininga ngang kaluwagan ang kumawala sa kanyang dibdib. Maria, anak, nasaan ka ngayon? Pilit niyang pinakalma ang kanyang boses upang hindi mag-alala ang bata. Nandito po sa kwarto, gumagawang ng takdang aralin sa math. Bakit po pa? Maaga ba kayong uuwi? Oh, anak, uuwi ako agad. Makinig ka sa akin, ilok mo ang lahat ng pinto at bintana. Huwag kayong lalabas ng mama mo at huwag kayong magpapapasok ng kahit sino, kahit pa sabihin nilang pulis sila o kilala ko. Naintindihan mo ba? Pagdating sa kanilang maliit na bahay, mahigpit na niyakap ni Ignacio ang kanyang mag-ina. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding kirot na minsan ay dinala ni Mang Mateo. Ang takot na mawalan ng anak, ang kawalan ng kakayahang protektahan ang sariling dugo at laman mula sa mga halimaw na nakukubli sa lipunan. Ipinangako ni Ignacio sa kanyang sarili na hinding-hindi mangyayari sa kanyang pamilya ang sinapit ni Cielo. Kinabukasan din ay lihim niyang ipinadala ang kanyang mag-ina sa isang malayong probinsya sa rest house ng isang pinakakatiwalaang kamag-anak na walang anumang koneksyon sa pulisya. Nang masigurong ligtas na ang kanyang pamilya, bumalik si Ignacio sa presinto sa ilalim ng kadiliman ng madaling araw. Mag-isa siya sa loop ng kanyang opisina, tanging ang maliwanag na ilaw ng kanyang desk lamp ang sumisinag sa litrato ni Cielo na puno ng alikabok at kalungkutan. Kailangan niya si Susan. Habang nananahimik ang madrasta, mananatiling malinis ang pangalan ni Vergara. Si Susan ang hawakan ng patalim at si Vergara ang nagtago nito. Kung mapapaamin niya ang babae, babaksak ang buong imperyong kasinungalingang itinayong retiradong general. Ginamit ni Ignacio ang natitirang oras bago sumikat ang araw upang balikan si Elisa. Natakpuan niya itong nakaupo sa labas ng paggawaan ng sapatos, tulala sa kawalan. Nang makita siya nito, tila may nabuhay na pag-asa sa mga nanlulumong mata ng babae. Tinulungan ba kayo ng General pagkatapos ng pagpatay? Tanong ni Ignacio, walang pag-aalinlangan. Mapait na ngumiti si Elisa. Tumulong siya dahil kailangan niyang protektahan ang sarili niya. Si General Vergara ang nagbigay kay mama ng bagong pagkakakilanlan. Binigyan niya kami ng maliit na halaga para makapagsimula sa malayo, kapalit ng aming tuluyang pananahimik. Umalis ako sa puder ni Mama 5 taon na ang nakalipas dahil hindi ko nakaya ang kanyang pagkasira ng ulo. Binabagabag siyang konsensya niya, Inspector. Naging paranoyak siya. Nasaan siya ngayon, Elisa? Kumuha ng isang kapirasong papel si Elisa at isinulat ang isang address. Nasa isang malayong bayan sa probinsya ng Quezon. Nagpapatakbo siya ng isang maliit at madilim na karinderya malapit sa pier. Nagpalit siyang pangalan. Kilala siya doon bilang Aling Carmen. Inspector, parang awa niyo na. Tapusin niyo na ang bangungot na ito. Kinabukasan, binaktas ni Ignacio ang mahaba at maulan na kalsada patungo sa lalawigan ng Quezon. Ang malalakas na patak na ulan na humahampas sa salamin ng kanyang sasakyan ay tila nahuhugas sa 25 taon ng dumi at kasalanan. Pagsapit ng takip silim, natakpuan niya ang sarili sa isang maingay at maputik na eskinita malapit sa daungan ng mangingisda. Amoy lansa at usok ng inihaw ang paligid. Sa dulo ng eskinita, nakita niya ang isang luma at kalawanging karatula na may nakasulat na Carmen's Eatery. Kakaunti na lamang ang tao. Sa loob, sa ilalim ngang andap-andap na dilaw na ilaw,
isang matandang baba ang walang tigil sa pagpupunas ng isang bakanteng mesa. Nakayuko ito, payat na payat at ang buhok ay tila namumuti ng hindi pantay. Nakasuot itong isang maruming apron. Ngunit kahit lumipas ang 25 taon, nakilala agad ni Ignacio ang matatalas na mata at manipis na labi ni Susan, ang inang kumitil sa pangarap ng isang inosenteng bata. Tahimik na pumasok si Ignacio. Ang paglangit ni ng sahik na gawa sa kahoy ang nakpaangat sa paningin ni Susan. Tiningnan niya ang investigador mula ulo hanggang paa. Ang kanyang nga mata ay naniningkit sa pagdududa. Pasensya na, sarado na kami. Ubos na ang ulam, malamig na wika ni Susan. Muling itinuon ang pansin sa pagpupunas ng mesa ng pabalik-balik. Isang kilos na tila nagpapakita ng kanyang malalim na pagkabalisa. Umupo si Ignacio sa silyang kahoy sa mismong harapan ng mesang pinupunasan ng matanda. Hindi siya kumibo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang itim na jacket at inilabas ang isang makapal na brown envelope. Hindi ako naparito para kumain, Susan. Kalmado ngunit tila kumukulong, tingga ang boses ni Ignacio. Biglang natigil ang kamay ni Susan sa pagpupunas. Ang basang-basahan ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Ang pagtawag sa kanyang tunay na pangalan ay tila isang sumpa na matagal na niyang tinatakasan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Carmen ang pangalan ko. Lumabas ka na bago pa ako tumawag ng barangay. Banta nito, ngunit halata ang panginginig ng kanyang nga tuhod habang umaatras patungo sa kusina. Walang inaksayang panahon si Ignacio. Hinugot niya mula sa envelope ang kopya ng litrato ng bungo ni Cielo na nakpapakita ng malaking butas sa likurang bahagi nito. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa. Sumunod niyang inilabas ang pahina ng tala-arawan ni Cielo. San Isidro, Setyembre 13, taong 1993. Isang pandikdik ng karne, isang kariton sa madaling araw, at ang matapang na amoy ng pampaputi na hanggang ngayon ay naamoy mo pa rin tuwing gabi, hindi ba? Sunod-sunod na atake ni Ignacio, hindi pinuputol ang matalim na pagtitik sa nanlalaking gamatang madrasta. Namutla si Susan, ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba. Pilit siyang umiwas ng tingin sa litratong ng bungo. Wala akong pinatay, naglayas ang batang iyon, wala kayong ebidensya. Lumang kwento na iyan, hindi niyo na iyan mabubuhay pa. Ngumiti ng mapait si Ignacio. Iyan din ang eksaktong sinabi ni General Vergara nang mag-usap kami kahapon. Sa pagbanggit ng pangalan ng General, tuluyang bumaksak ang balikat ni Susan. Napakapit siya sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Akala mo ba protektado ka pa rin niya, Susan? Lumapit si Ignacio at ibinulong ang salitang tatapos sa katatagan ng matanda. Akala mo ba tutulungan ka pa rin ng lalaking nakinabang sa pagnanakaw mo sa asawa mo? Nakakamali ka. Siya mismo ang nagbigay sa akin ng lokasyon mo. Alam ng general na nahukay na namin ang bata. At para makapaglinis siya ngang kamay, may ipinadala siya ngayong gabi para siguraduhing mananahimik ka na habang buhay. Ako na lang ang tanging pag-asa mong mabuhay kapag sumikat ang araw. Umiling ng mabilis si Susan, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi totoo iyan. Nangako siya, wala siyang ebidensya laban sa akin. Meron, Susan. Malamig na tugon ni Ignacio habang kinukuha ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang play button. Mula sa speaker, umalingaw-ngaw sa buong karinderya ang isang umiyak na boses. Nandun ako. Nakita ko kung paano niya hinampas si Ate Cielo. Hawak ni Mama ang pandikdik ng karne. Nakmakaawa ako pero sinampal niya ako. Siya ang pumatay kay ate. Nang marinig ang boses ng sariling anak na si Elisa, gumuho ang mundo ni Susan. Napaluhot siya sa maduming sahig, sumisigaw. Tinatakpan ang kanyang matainga habang umiiling ng mariin. Ang mamaderneng kasinungalingan ay tuluyan ng nadurog. Ngunit habang umiyak ang madrasta at hinahanda na ni Ignacio ang kanyang posas, isang pamilyar at nakakabinging tunok ng pagkasa ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa madilim na pintuan sa likuran ng karinderya.
Napakagaling mo talagang gumawang kwento, Ignacio. Isang malalim na boses ang narinig mula sa dilim, kasabay ng paglabas ng isang figurang nakaitim na jacket at nakatutok ang baril ng diretso sa ulo ng investigador. Pero tama ka, may ipinadala na ang general para maniguro. Ang malamig na dulo ng baril ay nakadiin sa likuran ng ulo ni Inspector Ignacio. Sa halip na magpakita ng takot, nanatiling kalmado ang investigador. 20 taon sa serbisyo ang nagturo sa kanya na sa mga sandaling nasa bingit ng kamatayan, ang isip ang pinakamatibay na sandata. Ibababa mo ang baril mo, Ignacio, at ihahagis mo ng dahan-dahan papunta sa akin. Utos nga laking nakaitim. Ang boses ay walang anumang emosyon, isang tunay na profesional na binayaran upang pumatay. Huwag kang magkakamali. Binaril na sana kita kanina pa kung wala lang akong utos na gawin itong mukhang aksidente. Sa sulok ng madilim na karinderya, nakadapa si Susan sa sahig, umiyak at nanginginig sa takot. Yakap ang kanyang matuhod. Inakala niyang siya ang papatayin ng tauhan ng general, ngunit ngayon ay saksi siya sa isang napipintong pagpatay sa isang alagad ng batas. Dahan-dahang iniangat ni Ignacio ang kanyang makamay, ngunit sa halip na sumunod, isang matipid at mapanguyam na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Masyadong naktiwala ang general sa kanyang kapangyarihan, mahinang sambit ni Ignacio habang nananatiling nakatalikod. Nakalimutan niyang hindi lang siya ang marunong maglaro. Bago ako pumunta rito, may ipinadala akong email, ang kopya ng talarawan ni Cielo, ang matrix ng mga numero, at ang voice recording ng sariling anak ni Susan. Ipinadala ko iyon hindi sa lokal na presinto, kundi sa mismong tanggapan ng National Bureau of Investigation at sa pinakamalaking himpilan ng balita sa Maynila. Naramdaman ni Ignacio ang bahagyang pag-atras, nega baril sa kanyang batok. Isang saglit nega pag-aalinlangan mula sa hitman. At iyon lamang ang kailangan ni Ignacio. Sa isang iglap, kasabay ngang biglaang pag-alingaw-ngaw ng matitinis na sirena mula sa labas ng eskinita, mabilis na umikot si Ignacio. Hinablot niya ang pulso ng lalaki at malakas na iniliko ang kamay nito paitaas. Umalingaw-ngaw ang isang putok na bumutas sa irong bubong ng karinderya, kasunod ang pagbagsak ng mga alikabok. Ginamit ni Ignacio ang kanyang buong bigat upang ibaksak ang lalaki sa sahig. Isang matinding suntok sa panga ang nagpatulog sa hitman. Bumukas ng marahas ang pintuan ng karinderya at bumaha ang pula at asul na ilaw nga sasakyan ng NBI. Pumasok ang armadong ahente na agad pinosasan ang walang malay na hitman. Sa kabilang banda, dahan-dahang lumapit si Ignacio kay Susan na ngayon ay tulala at walang kakayahang magsalita. Tapos na ang pagtatago mo, Susan, wika ni Ignacio, ang boses ay puno na pinalidad. Panahon na para harapin mo ang mga numerong pilit mong binura. Kinabukasan, gumising ang buong bansa sa isang nakagigimbal na balita. Pinalibutan ng mga ahente ng NBI at dos-dosa ng mamamahayag ang naglalakihang gate ng mansyon ni General Arturo Vergara. Ang dating iginagalang at kinatatakutang general ay inilabas ng nakaposas. Ang mukha ay lukot sa labis na kahihiyan at put. Walang nagawa ang kanyang makoneksyon dahil ang ebidensya ay inilathala na sa pambansang telebisyon bago pa man siya makatawag sa kanyang mga makapangyarihang kaibigan. Sa Lub Nege Presinto, tuluyang bumigay si Susan sa ilalim nege interogasyon. Umamin siya sa lahat. Ikinuwento niya kung paano nila ninakaw ang pera ni Mang Mateo at kung paano niya walang awang pinukpok sa ulo ang 13 taong gulang na si Cielo nang malaman ng bata ang kanilang krimen. Inamin din niya ang tulong na ibinigay ni Vergara upang iligaw ang investigasyon noong dekada 90 kapalit ng malaking bahaging nakaw na yaman. Isang buwan ang lumipas, formal na nilitis ang kaso.
Nakapataw kay Susan ang habambuhay na pagkakakulong. Si General Vergara ay naharap sa patong-patong na kaso ng pandarambong, obstruction of justice at pagiging kasabwat sa karumal-dumal na pagpatay. Ang imperyo ngang kasinungalingan na naktago sa katotohanan sa loob ng 25 taon ay tuluyang gumuho sa tulong ng isang kupas na tala-arawan. Samantala, isang tahimik na pagwawasto ang naganap sa bayan ng San Isidro. Dumating si Elisa sa lumang paralan na nagbigay sa kanya ng mahuwad na parangal. Bitbit niya ang isang malaking kahon na naglalaman ng lahat ng gintong medalya at tropeo. Umiyak siyang humarap sa punong guro at hiniling na palitan ang manakaukit na pangalan. Matapos ang ilang araw, ang mga parangal ay opisyal ng nakapangalan sa tunay na nagmamay-ari nito, Cielo Macharaeg. Sumapit ang isang maaliwalas na umaga sa sementeryong San Isidro. Nakatayo si Inspektor Ignacio sa harap ng isang bago at malinis na lapida na gawa sa puting marmol. Sa tabi nito ay ang urno ng gaabo ni Mang Mateo na sa wakas ay muling nakapiling ang kanyang minamahal na anak. Tumunok ang cellphone ni Ignacio. Ang anak niyang si Maria ang nasa kabilang linya. Pa, ibinalita sa TV na nakulong na ang mga masasamang tao. Uwi na po ba kami ni Mama? Ligtas na po ba? Tanong ng bata, punong ng pag-asa. Napangiti si Ignacio, isang ngiti na umaabot sa kanyang nga mata. O anak, umuwi na kayo. Ligtas na ang mundo para sa inyo. Pinatay niya ang tawag at nagalay ng isang bungkos ng puting rosas sa ibabaw ng puntot ni Cielo. Nakaramdam siya ng matinding kapayapaan na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang manumero sa wakas ay nakbigay ang tamang kasagutan. Nabigyan ng katarungan ang batang henyo. Naglakat si Ignacio pabalik sa kanyang sasakyan. Ngunit bago niya paandarin ang makina, kinuha niya mula sa kanyang pitaka ang orihinal na kopyang lukot na papel ni Cielo na ibinigay sa kanya ni Elisa. Tinitigan niya ito muli bilang huling pag-alala. Subalit habang tinitiknan niya ang pinakadulo ng pahina, sa ibaba ng matrix kung saan niya nakuha ang pangalan ni Vergara, napansin niya ang isa pang maliit na serye ng manumero na halos mabura na dahil sa kalumaan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang ballpen at isinalin ang mga letra, 4, 9, 18, 20. Nang mabuo ang salita, biglang nanlamig ang buong katawan ni Ignacio. Ang pag-ikot ng kanyang sikmura ay tila binalik siya sa unang araw ng pahuhukay. Ang mga numerong nasa ibaba ng papel ay hindi nagtatapos sa pangalan ni General Vergara. May isa pang pangalan. Isang pangalan na kasalukuyang nakaupo sa isa sa mga pinakamataas at pinakamakapangyarihang posisyon sa pamahalaan ng bansa, isang taong nag-apruba ng mga batas at nakukontrol ng mismong hustisya. Kung si General Vergara ay isa lamang galamay na tumulong magtagong ang bangkay, sino ang tunay na demonyo na nag-utos upang burahin ng tuluyan ang pinakamatalinong batas sa probinsya? At higit sa lahat, kailan ito muling kakato sa pintuan ng taong umalam sa kanyang nakabaong sikreto?